Sikat na sikat pa rin sa buong mundo ang bagong pakulo ng PBA na 4-point line. Pati nga ang NBA player na si Kyle Kuzma ay gusto na mangyari din ito sa NBA. Sa pagsikat nito mga tropa ay ginaya na rin ito ng ating kalaban na China sa kanilang exhibition game sa kanilang liga. Sa World Tour ni Paul George ay nakipag one-on-one ito sa streetball legend ng China. At kapansin-pansin sa punong-punong arena ang setup ng Chinese basketball sa pagdagdag nila ng 4-point line sa exhibition. Tinirahan pa nga ito mismo ni Paul George mga tropa. Unti-unti na ngang ini-implement ng Chinese basketball itong 4-point line simula dito sa kanilang exhibition games, and who knows, baka sa mga susunod na season ay ipatupad na rin nila ito sa kanilang basketball association. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inilabas na balita kay Marcus Morris papunta sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga ng naibalita ko sa inyo mga tropa, may ilang mga bagay na nga ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ang bagong head coach ng Lakers na si JJ Redick. Kagaya na nga ng pagbibigay nga niya sa kanilang mga players ng mas madaming practice session sa loob ng kanilang pasilidad. Bukod na rin nga dyan ay ginawang prioridad nga nito sa Lakers ang paggawa ng rotation sa kanilang 18-man lineup. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga tropa, kahit man nga kumpleto na ang lineup ng Lakers, ay may mga fans pa rin nga ang nagsasabi na kailangan nga nilang kumuha ang kanilang team ng bagong big man. Katulad na lamang ni Marcus Morris na isa rin naman nga sa mga pinakamagaling na players sa kasalukuyang available ngayon sa free agency market. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, nag-average nga si Morris last season ng 6.4 points at 2.7 rebounds per game sa kanyang 43.9% shooting sa field goal. Kayang-kaya pa rin naman nga nito na magtala ng malalaking puntos kung bibigyan siya ng sapat na minuto. Kaya sigurado nga na mapapakinabangan ito ng Lakers sakali mang kunin siya ng kanilang front office sa loob ng free agency market ngayong off-season. Sa kabilang banda, isa nga mga tropa sa mga players na inaabangan ngayon na sa kanyang pagbabalik ay si Ja Morant ng Memphis Grizzlies matapos ang hindi magandang nangyari sa kanya noong nakaraang season. At sa kanyang pagbabalik, mukhang ang hindi man lang nabawasan ng confidence at kayabangan ito matapos itong magbigay babala sa lahat ng mga teams. Na kung sakaling mananatiling healthy ang lahat ng mga player ng Memphis ay sinisigurado nga niyang sila ang magkakampyon. Hindi nga kagaya ng last season na sa magandang pwesto na rin naman na ang team nila since halos lahat merong experience na sa postseason. Maayos na rin naman nga silang nakapagpahinga matapos ang sunod-sunod na injury. Bukod dyan, mas pinatatag na ang kanilang chemistry, samahan mo pa ng pagkakaroon ng kanilang legit na big man na si Zach Edey, kaya mas magiging ready ang buong team ng Memphis na makabalik muli sa playoffs. Kayo mga tropa, anong masasabi nyo dito? Makakabawi kaya ang Memphis Grizzlies ngayong season? O mauuwi na naman sa isang pagkabigo ang kanilang kampanya? Pakikomento naman ang inyong opinion mga tropa sa ating comment section.